Hong Kong, here we go, go, go! Hey! Hey mga akla! So another day, another traveler naman nga tayo dito sa ating YouTube channel. And ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Kuala Lumpur International Airport. Kasi nga, ang flight natin from Kuala Lumpur to Hong Kong is 7:20 ng umaga. Tama, Chad? O, diba? Kasama na naman natin si Chad. Yes, tama. O, come on. Nagsasalita na si Chad, no? So ayun mga akla, umalis kami ng bahay ng 3 a.m. Tapos nakarating naman kami dito sa Kuala Lumpur Airport ng 4 a.m. So parang less than or almost 1 hour yung natin, yung travel time natin. Ganyan naman talaga, kalkulado nyo na yung travel time nyo from sa bahay nyo papunta ng Kuala Lumpur Airport. Kasi dire-diretso lang siya, ere-eretso lang siya. So ayun mga akla, after few months from Bali, yun nga, napag-usapan nga natin yan sa vlog natin na pupunta naman tayo sa malamig na lugar. And yun nga, in-achieve talaga namin yung malamig na lugar this time, di ba Chad? Kasi nga, puro init na lang yung nangyayari sa atin, no? So even though na medyo mahal yung pamasahe, yung jomasay natin, pero for sure, sobrang worth it yan kasi nga hindi tayo masyadong maglalatik, hindi tayo mamamaktul at hindi tayo mangangasim for today's video. Charot! So ayun mga akla, nandito na nga tayo sa Jollibee kasi nga ito nga ang favorite na kainan natin before nga tayo pumunta sa ibang bansa. Kung napapansin nyo sa ating vlog-alog, diba? So ayun mga akla, dito naman sa Kuala Lumpur Airport or dito sa Malaysia, wala ditong travel tax. So hindi kami nagbabayad ng travel tax unlike sa Pilipinas, diba? May mga travel tax Kinemberlu. Tapos dito, yung Jollibee dito, same price lang siya sa mga branches sa Kuala Lumpur. So sa atin kasi sa Pilipinas, 'di ba, yung mga kita mo naman yung mga pagkain sa airport, mga anis, mga kari-karinderya, pero grabe yung presyo. Diyos ko, dahil pang restaurant. Charot! So ayun, darating kami ng Hong Kong, mga akla, ng mga 11 a.m. Tapos hindi na namin alam kung paano kami pupunta sa Yau Ma Tei. Kasi nga, yun yung area kung saan kami nag-book ng hotel. So, kung hindi tayo makapunta ng Yau Ma Tei, edi memetay na... Charot! Memetay tayo ng kakalakad sa Hong Kong. Charot. So, we're not going to take the, yung fast train nila going to Hong Kong City. So, ngayon, this time, magbabas naman tayo. Since tayo dito sa ating YouTube channel, gusto nating mapamura ang ating mga viewers at saka magkaroon ng idea kung paano ba yung mga cheapest ways, 'di ba? Kasi nga budget traveler tayo. We're going to try the bus going to Yau Ma Tei from Hong Kong Airport. O, 'di ba? Sabi nila kasi sobrang mura daw talaga compare mag Hong Kong Express train ka. Tapos kailangan mo pa ng transfer. Ganon. So, sila BNT Bebang, Balong, Isa, Ashley at Jesvin. So lalapag sila ng Hong Kong later, same day din naman, ng mga gabi na mga 8 or 9 p.m. So magkikita-kita na lang kami. So tayo, Chad, gagawin na lang muna natin, magrampa-rampa tayo sa mga iba-ibang pwedeng puntahan sa Hong Kong, especially yung mga walang mga bayad, no? Yung mga free legend. Tama? Ay, kabog. Patapos na siya kumain, hindi pa ako nakakain sa ito mga akla. We have Chicken Joy, 2-piece chicken, at saka meron tayong mahiwagang spaghetti. So yun mga akla, wala sila ditong Yum Burger. Plano ko pa naman sana, Chad, nabubuksan yung Yum Burger sa airport nang malanghap nila ang amoy ng tagumpay ng mga Pinoy. Charot!
Kaso wala silang hamburger, spaghetti, and chicken joy lang. Tapos wala kaming rice kasi wala pang available na rice. Di pa sila nakapagsaing. Charot. So after this mga akla, after namin kumain, ere-eretso na tayo sa immigration. Kasi anong oras na ba? It's 4:30 a.m. na. Kailangan na natin rumampa agad sa immigration para doon na lang tayo ng wait song ng ating flight going to Hong Kong. So mga akla, after this, di ba? Ampa na tayo and see you all sa Hong Kong. Diyan lang kayo mga akla. Samahan nyo kami sa trip namin to. Ciao! And ayun na nga mga akla, it's 4:54 na nga ng umaga dito sa Kuala Lumpur. And tapos na nga rin kami sa immigration. So ayun mga akla, ito na nga yung ating pasaporte with our boarding pass. Ama, Chad? Tama? Di ba? So ayun mga akla, sobrang smooth lang talaga palagi ng immigration dito process sa Kuala Lumpur. Hindi na kayo tatanungin. Actually, hindi naman na kayo dapat tanungin kasi nga palabas naman na kayo ng bansa. And then sa Pilipinas kasi talaga sobrang hassle yan. If makikita nyo yung mga comments saka yung mga experiences nila sa IO, sobrang talaga hirap. But at the same time, maganda rin namang factor yun para at least, 'di ba? Kayo for qualification. Charot! Yung mga top 30 ang immigration. Kung sino ang pasok sa banga at kung sino ang ligwak sa top 30. Charot! So ayun, nakakatuwa lang kasi sobrang bilis lang talaga ng process dito. Sobrang smooth. At ayun mga akla, punta na nga tayo sa boarding gate natin para papunta na nga tayo ng Hong Kong International Airport. My God! Diyos ko dahil, ilang oras lang yung namin tulog ko. Parang 2 hours lang kasi nga nagtrabaho pa nga ako kahapon. So yun mga kala, excited na akong pumunta ng Hong Kong. Excited ka na ba? Ay, wala talaga siyang salita. Yun, excited na kami papunta ng Hong Kong. So, imontage lang natin yung mga eksena natin papasok ng airplane. At syempre, may palaps din naman tayo sa ating flight. So, ayun mga akla, subaybayan nyo kami sa aming journey at ang aming travel episode namin sa Hong Kong and Macau. Ayun na nga mga akla, nakikita nyo naman is nandito na tayo sa loob ng airplane and nakatulog na nga ako after an hour. So after an hour, sinerve na nga nila yung mga pre-book meals namin, which is ito yung honey, sesame, roasted chicken wrap. Ito yan. Kakalaga lang to ng mga 100 pesos upon booking the ticket. Plus we have here the Pak Nasser's Nasi Lemak yan. Napakasarap talaga nito mga bakla. Every time na nagpa-flight ako, ito yung binibili ko. Or kaya yung Uncle Chin's chicken rice. Napakasarap dito. Pero ito kasing nasa lemak. As you know naman mga bakla, ito yung national dish ng Malaysia. And grabe, mahal na mahal ko na itong pagkain na ito. Napakasarap kasi. Tapos alam nyo mga bakla, alam nyo naman na yung mga airline na yan, like Cebu Pacific or AirAsia, mga low-cost airlines sila. Bakit nga ba sila tinawag na low-cost airline? Kasi nga mga akla, yung binibili yung economy ticket sa kanila is walang pagkain, walang luggage bag. Kumbaga, pamasahe lang talaga sa hand carry luggage bag. So, if you're going to compare yung mga ticket na ino-offer na, like for example, Philippine Airlines, ganyan. If you're going to book the economy ticket of Philippine Airlines, automatic, meron ka atang 30 kilograms
one meal, tapos unlimited drinks. So, compare mo naman dun sa presyong binayaran nyo sa Philippine Airlines na may pagkain, na may luggage bag. So, mahal talaga siya. So, compared din dito sa AirAsia, so you have your choice. Para may choice ka na parang kung gusto mong mag-add ng luggage bag on top ng binayaran mong ticket na economy, kung gusto mong mag-add ng 20 kilograms na check-in baggage, o kaya mag-add ka pa ng isa pang meal. So, meron kang kalayaan na mag-add ng mag-add on top ng binili mong economy ticket lang. Which is good kasi diba sometimes if we're going to travel outside the Philippines or outside Malaysia, minsan kasi hindi naman talaga natin kailangan ng check-in baggage, or kaya minsan diba hindi naman natin kailangan kumain kasi nga kakain naman tayo before the flight. Pero ako, ayoko naman ginugutom yung sarili ko, kaya bumibili ako ng mga pagkain kasi magkano lang naman. And tips lang mga akla, if gusto nyo kumain or gusto nyo talagang kumakain sa flight, make sure na i-book nyo na siya, i-pre-book nyo na yung meal kasi mas mura siya. Unlike nang bibili kayo mismo sa mismong flight, ang laki ng difference. Parang siguro yung differential niya is naglalaro sa 40 to 50 pesos. So, diba, sobrang mahal. So, ito na yung pagkain natin. Grabe, napakasarap talaga nito mga kla. Amoy pa lang, grabe, napakasarap na. And we have here yung ganito, charity door, and we have na pangmalakas ang Coke. Ayan, o, diba? O, narinig ko ba yan? O, ganon. May payalo yan, o, diba? So, pagpasensyahan nyo na mga akla, hindi ako masyadong mapagsalita kasi syempre, we need to respect other passengers. So, ayun. Gusto ko lang i-discuss sa inyo kasi diba, every time na nag-flight ako, nakita nyo lang sa mga videos na meron akong pagkain. But, ayun, hindi talaga ako maglagay ng pagkain kasi ayun, ginugutom yung sarili ko. Alam mo yun, kung nakaka-relate kayo na pagbaba ng flight, yung time-time na kayong kumain o gutom na kayo kasi nga hindi naman kayo nakakain sa flight. So, ayokong gutumin yung sarili ko, ayokong magmadali, ayokong mag-suffer sa kagutuman. So, much better kumain na lang ako. Magkano lang naman ito, te? Parang 130 pesos lang. Laban lang. Sarap. Alam nyo lagi itong present sa AirAsia. If mabubook kayo ng flight, i-try nyo yung nasi lemak saka Uncle Chin's chicken rice. Yung chicken rice masarap. And some more, sa mga hindi kaya ng sobrang ahang na pagkain, yung sambal nila is pwede na. Buksan nga natin to, yung chicken wrap, sesame roasted. Ito mura lang ito, parang 100 pesos or less than 100 pesos lang. Alam ko parang 80 pesos lang to eh. Uy, malamig siya eh. Kasing lamig ng feelings niya sa'yo. Charot, tingnan natin kung masarap. Try lang natin. Nagbukbang sa aeroplano. Ang harap. Ang daming laman. Hindi ka lugi. Masarap. Malamig lang. Kung ayaw nyo ng kanin, tapos gusto nyo ng pangmalakas ng heavy meal, i-try nyo to. Yan yun. Honey sesame chicken wrap. Yan, bibigay ko na ito kay Chad. Dahil dyan mga akla, kain na tayo. Tuloy-tuloy na natin ang pagkain. Tapos, after na to, lalapag na tayo sa Hong Kong. Kita-kit sa Hong Kong mga akla. Tapos muna si akla. Cheers! The record time now is 22 minutes past 11 in the morning. For safety, please remain seated. Usage of devices is not allowed until the seatbelt sign is switched off. Do be careful in opening of the compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the craft. It was a pleasure having you on board. Forward to serve you again soon.
Touchdown, Hong Kong! O, diba? Kokwaila. Chiriri, kong, kwang, kwang, abuchike. Ano kinalaman ng abuchike sa Hong Kong? Ayun mga bakla, nakakaloka. After 3 hours and 20 minutes na travel from, flight from Kuala Lumpur to Hong Kong, finally and officially, nandito na nga tayo sa Hong Kong. Tats na down na tayo dito sa Hong Kong. Punta na tayo sa immigration. Sabi nga nila mga akla is malamig nga dito, and currently sabi sa sa flight ng piloto natin is 18 degrees Celsius. 18 degrees na lang, huwag na yung Celsius, nahirapan ako dyan. So ayun, papunta na kami sa immigration, tapos hanapin natin ang octopus card. After natin mag-octopus card, pupunta na tayo sa bus station para ere-eretso na tayo papunta ng hotel. Kaya eto na tayo, nandito na tayo sa Hong Kong. Let's do this, Hong Kong! Let's go to immigration! Ayun na nga mga akla, tapos na nga tayo sa immigration. Grabe yung pila. Nakita nyo ba? Pila ng Wawawi, diba? Tama, Chad? Yes. Tama? Ay, wala si Chad. Tama? Tama. O, diba? How's your experience? Unang lapag sa Hong Kong pa lang sa immigration. Malamig. Ay, kabog. Actually, malamig nga dito sa airport. And Diyos ko dahil, napakabilis lang din talaga ng dito, ng eksena. At nandito na nga tayo sa eksena ng Chad. Yung, kay Catherine Bernardo na na yun? Hello, love, goodbye. May mga lugar na dinadaanan lang. May mga lugar na panandalian lang. Joy is here! Charot! So, yun mga akla, hanapin na namin yung yung octopus card para makapunta na kami sa sa bus terminal kasi grabe ang daming tao dito dahil wawawi talaga, tapos mga nakapang winter outfit sila, parang punta silang Japan sa mga yuki kakaloka. So dahil dyan, huwag na tayong manglait, huwag na tayong mang-etchos. Gora na tayo sa bilihan na octopus card para ere-eretso na tayo sa bus terminal. Yun na nga mga akla, napakadali lang talagang makita yung mga kiosk kung saan kayo pwedeng bumili ng octopus card. So ito yung tinatawag nilang octopus card. So ito yung resibo niya bakla. So ito ay nagkakalaga ng $200. $150 is for yung credit mo na pwede mong gamitin for transportation, for MRT, LRT, bus. Tapos pwede mo rin siyang gamitin sa mga convenience store or kaya sa mga restaurant kasi all around to para tong GCash. And then meron siyang $50 na deposit kaya nagiging siya $200. So yung deposit, pwede mo namang makuha yan once na umalis ka sa Hong Kong. I-surrender mo lang to sa mga LRT stations na mga offices. Tapos kung may matitira pang balance dito, so pwede mo pa rin siya makuha pero may deduction of $11. Kumbaga parang yun yung rental fee na ibabawas nila sa credit na matitira sa card mo using their octopus card. O, diba? Naintindihan nyo ba? Ayan yung kiosk, makikita nyo yan dito. Yan. Yung train tickets to the city. Saka makikita nyo yung niyan, yung logo niya. Ayun siya do, pakita mo. Yan yung parang paganon. Yan, yung brown. Yan yung parang logo ng mga customer service dito saka yung mga train system sa Hong Kong. So, yun mga klan, dami ko na naman kinukuda. Ang haba-haba na naman ng video natin. Pero at least bigyan ko kayo ng information para lang kayo, ere-eretso lang kayo at syempre easy lang sa inyo yung mga gagawin nyo once na nandito na kayo sa Hong Kong. So ngayon naman, ang struggle natin is hanapin natin ang bus station papuntang Yau Ma Tei. Kaya wag tayong mamatay. Charot! Let's go na mga akla! Yan pala mga akla, tingnan nyo tong signage na to. Ito yung going to the city ng Hong Kong. You can use bus, train, and taxi. Ama, o ganon.
School, ligaw-ligaw na sila akla dito. Ewan ko ba. Ay, Diyos ko. 30 minutes na kami naliligaw sa airport. Oh my God, ang lamig. Totoo nga yung chismis. Diyos ko, tayo napakalamig. Nakakaloka. Nakakaloka. Darna! Pero dahil dyan, pupunta na tayo sa ano. Pupunta na tayo ng bus station. Arap na, tara na. Oh my God, ang lamig talaga. Tama, Chad, ang lamig. Oo, hindi tayo dyan. Dito tayo sa 821. Sobrang lamig, grabe, nakakaloka. 1 PM na pero grabe yung lamig. Tapos ano, hindi siya Baguio feels, mga bakla. Hindi totoo yung mga pinagsasasabi nyo. Iba yung lamig niya, Diyos ko, day. Tumatayo yung... Ay, charot! Nangingisa yung mga Dragon Ball Z natin. So, ito yung 821. Hanapin natin yung 821. Ito na yung bus stop, mga akla. So, ito, sa mga nagtitipid, pupunta kayo dapat sa 821. Dahil yan ang sagot sa kahirapan. Kaysa magbayad kayo ng airport, kaysa magbayad kayo ng ano, yung fast train papuntang city, Diyos ko, dahil luging-lugi kayo dyan. Dito tayo sa A21. Yan. Ito na yung pila. Ayan. Makikita niyo yung A21. Meron naman siyang signage. Ayan. Zoom natin. Yan. So, ito yung pila ng A21. My God, sobrang lamig, nakakaloka. Hindi ko kinikerry. Bawal pala ang shorts talaga. Tanghaling tapat. Anong oras na ba? It's 1 o'clock na. Pero grabe yung lamig. Hindi siya yung lamig ng Baguio, no, Chad? Tama. O, diba? Mas malamig yung... Mas malamig compare sa Baguio. Mas malamig sa Baguio, no? Puti mo dito. Parang mamumuti ako dito ng 3 araw. Charot. So, waiting na lang tayo ng bus. And as far as I know, yung based doon sa Macau and Hong Kong DIY travel group sa Facebook, nasa $35 to $40 Hong Kong dollars yung pamasahe. So, ayun, marami talaga nag-aantay. Tingnan nyo. Ayan. Kasi nga, mura talaga compare sa pag-LRT. Kaya mga akla, mag-bus na lang kayo, huwag na kayo mag-train. Sayang yung 100 Hong Kong dollars nyo kasi mag-transfer pa kayo sa iba't ibang mga train station papunta ng Yau Ma Tei, TST, sa Mongkok. Etong bus na to, papunta yan dun sa way ng Mongkok, TST, sa Yau Ma Tei. Oh, ganon, di ba? Excited na ako, nakakatuwa ang lamig. Di ako mamamaktol din. Charot. Ito na yung octopus card. Ganun lang kasimple, mga akla. So dito na lang tayo sa baba kasi lagi naman kami naka-double decker sa Malaysia. So carry-carry na siya. Dito na lang tayo sa ibaba. Here we go. Ito tayo. Yes! Success! Success tayo, mga mima. And tayo na nga, mga akla. Nandito na nga tayo sa loob ng 821 bus. O, diba? 21. Charot! So, ayun mga akla, once na ma-reach na kayo or naka-reach na kayo, nakalabas na kayo ng airport, pagtanong nyo na lang yung bus station, may makikita naman kayo yung video ko kanina kasi medyo nakakalito talaga siya. So, hanapin nyo lang yung to the city using yung train, MTR, bus, or taxi. Tapos may nakalagay naman doon kung saan papuntang way yung bus. So, papunta siya ng right side, tapos pababa yun. Then makikita nyo na yung bus terminal. So, papunta ng bus terminal, mga akla, may mga number yan. So, papunta ng Mongkok, papunta ng Yau Ma Tei, and Tsim Sha Tsui or TST. Ang pasakyan nyo is 821. So, yung bayad dito sa bus is 34 Hong Kong dollars. So, i-times nyo na lang siya sa 7 pesos and 50 cents. So, yun yung price niya. So, ayun mga akla, ang naman ito, ang traveling hours natin is
traveling hours, parang hindi naman, parang siguro more or less than 1 hour. Siguro mga 40 to 50 minutes, ganyan yung ano niya, yung traveling time. Hindi ko pa naman sure kasi hindi ko naman din alam talaga. So magtatanong na lang kami mamaya if saan yung yung station pababa ng Yaometay kasi medyo malayo talaga, papunta talaga tayo ng city. So ayan mga akla, nandito na tayo sa second stop over ng bus at mayroon ng mga sasakay. So ayun mga akla, kita-kits na lang tayo sa hotel namin sa Casa Hotel. So, ayun na nga mga akla, welcome to our room here in Casa Hotel. So, eto lang talaga siya. Ayan, lilibutin nyo lang siya ng ganyan. Ayan mga akla. So, eto na yung kama namin. So, okay na. May tag-isang pillow. May pa-painting na parang palaglag na. May pa-aircon tayo. O, diba? At syempre, may pa-cortinang parang hindi pa nalalabhan. Charot. Saka meron pa rin dito para tago kayo pag nagburongkangan. Charot! Tapos may pa-comforter. And then, meron din silang hot water. Ayan. May telepono. At syempre, may 2 baso. Ang problema naman mga akla ay wala namang tubig. Charot! And meron din sila ditong cabinet. Super mini cabinet na parang ayaw na nilang paggamit. Charot! At may pa-hanger din 1, 2, 3, 4. So, good. Dahil meron tayong i-hanger dyan. Tapos, ito yung CR nila. In fairness, na gusto ko yung CR nila. Tingnan nyo. Pasok ka dito, dali. O, may toothbrush. May mga soap. Merong body wash. May shampoo. May, nyetits. Charot. Hot and cold ba to? Siguro hot and cold to. Tapos, meron silang tuwalya. Tapos merong ito na talaga siya. Ito lang, hindi siya pwede. Kala nyo malaki, hanggang dito lang siya. So alam nyo, ako sa akin, based on my experience dito sa Casa Hotel, napaka-accommodating ng nila, ng mga staff nila. Nakangiti, tapos talagang ready to serve sila. Ang bango ng lobby. To be honest, bakla, hindi ko in-expect na ganito kaganda yung hotel, hindi ganito rin kaganda yung room namin, at ganun kaganda at kabango yung lobby. Kasi alam ko, dito sa Hong Kong, what you get is what you what you pay is what you get. Like for example, here, eto mga klasa sa akin based on Hong Kong standard ng hotel, sobrang mura na ng 4,000 pesos for 2 nights nitong hotel na to. Kasi yung presyo na to, sa Chongqing Mansion, mas mahal pa. Siguro may tag 2,000, 2,300 to 2,500. Sobrang tsaka talaga. Hindi mo talaga matutulugan. But ito, matutulugan mo. At syempre, lumingaw ka dyan, Chado. May mini TV. O, diba? So, worth it na siya. And mga akla, sobrang lapit niya lang kasi nasa beside the road talaga siya yung tong hotel na to. Kaya recommended ang hotel na to and makakahinga kayo dito ng bonggang-bongga kasi medyo malawak siya. So, after this mga akla, papahinga lang kami and then after that is bomba na tayo dito sa Hong Kong dahil Diyos ko, diba? Nagbakasyon nga tayo, magtutur-tur tayo tapos hotel-hotel tayo. Konting hinga lang, konting freshen up, at konting lang, pop. Ay, charot! Konting lang. Ay, charot! Para magkaroon ng energy. Tapos after nyan, bobomba na tayo dito sa mga tourist destinations, yung mga free attractions. Dito lang yan sa Hong Kong. Kaya dyan lang kayo mga akla. Abangan nyo ang ating next na mga stopovers. And I'm back na nga mga akla. Nandito na nga tayo sa MTR Green Line. Papunta tayo sa Choi Hung Station kasi pupunta tayo sa Rainbow Building. So nag-change outfit na rin tayo mga akla. Ayan pa-jogging pants, pang PE, tapos
winter jacket kasi sobrang lamig dito. So sana tayo, Choi Hung. Eto, to. Papuntang Choi Hung. Ito ba? Hindi, Tiukeng. Ayun o, Choi Hung. Ay, oo nga, ito nga, dali. Ay, wala na. Hindi kami nakaabot eh, chat. Okay lang yan. Next station. So, eto nga, tama. Ito. Pagpasensyahan nyo ng mga akla kasi hindi talaga namin alam. So, eto, sa Tiukengleng, Yautong, Ngautong, Kowloon Bay, tapos Choi Hung. Yun yung pupuntahan natin kasi pang LGBT yung bakla. Rainbow din yung mga station doon kaya kailangan natin i-achieve yun. Ama Chad, pakita mo yung outfit ko for today's video. Di ba? PE uniform lang ang atake natin tapos ito ay Decathlon, tapos ito ay Shopee lang, tapos ito ay yung Kipling bag sa Vietnam, New Balance, New Era, and then New Balance, ganun lang. Di ba? Si Chad naman, ano yung outfit mo? Ano na outfit mo? Hindi ko alam kung ano to. Yung cap is New Era. Nike. Ano to? Nike. Tapos, cotton on na jogging pants. Tapos, ano yan? Decathlon. Yung Decathlon yan, di ba? Ayan na, may panibagong train. Tama ba? Ayan, may panibagong train. Sorry na nalilito talaga kami kasi may underground 2, dalawa. Ayan na, dito na tayo pupunta. Pasok na tayo, Day. Pasok na tayo. First MTR natin, Chad. Di ba? Yan na, nandito na tayo. Ayan na. Picture mo yung yung station para hindi alam natin kung saan tayo babalik sa balikan ko kayo mga akla kung magiging successful ang papunta natin ng Choi Hung. See you there! So ayun na mga akla, nandito na nga tayo sa Choi Hung Station. Kung nakikita nyo tong signage na yan, hindi yan yung pinunta ko dito. Tara dito, dali mga akla. Para sa mga kapatid nating LGBTQIA+ community, ito yung pinunta natin dyan. Yan. Grabe no, alam mo yung parang sila, very loud and proud na meron silang ganitong station. So sana hindi lang dito sa Hong Kong or sa Taiwan or any other parts of the world, sana meron din tayong ganitong station na parang alam mo yon na represent ng LGBTQIA+ community natin sa ating country. So ayun mga akla, mag-picture na ako dito dahil ito yung pinunta ko and pupunta rin kami doon sa Choi Hung State Building. Libre din doon. Yun naman yung Rainbow Building. So tara mga akla, punta na tayo doon! Nandito na nga tayo sa Choi Hung Estate Building. Nakakaloka. Para siyang residential area pero ang design niya is rainbow yung color. Pakita niyo yan. Nakakaloka lang. So ito ay open for everyone. Wala tong entrance fee mga akla. So from Yaometei MTR station, punta kayo sa green color na line.
Tapos, punta kayo sa Choi Hong LRT station. Doon kayo umexit. And then, just to give you a tip, mga akla, i-follow nyo yung C3 exit. Pagka C3 exit nyo, makikita nyo na agad tong building na to. Tapos, punta kayo sa parking lot. Gamitin nyo yung hagdan. Tapos, ayan, makakapasok na kayo dito. Makikita nyo may mga nagpe-painting. Ito yung example. Tara, may mga nagpe-painting dyan. Ayan. Yan. O, di ba? So, nagpe-painting sila dito nung building na yan. So, ano talaga siya? Residential area lang siya na naging Instagrammable tourist spot dito sa Hong Kong. So, siguro yung mga residente, hindi naman talaga nila inaasahan na magiging tourist spot to. Kasi nga, siguro sumikat siya dahil nga naging Instagrammable shot yung place na to. So imagine mo tong Choi, hindi ko alam kung ano yung history ng Choi Hong kung bakit very colorful. Siguro yun nga yung pinaka-design nung tong city na to, very colorful. Ayun mga akla, nakakatuwa lang kasi ang dami mga nagpi-picture mga na dyan. Nagpi-picture, nagpe-painting, nagve-video, tapos may mga parang naggaganap-ganap pa ng Squid Game ito May pa Squid Game. Ayan, dali. Yan mo, iso mo siya. Dali, may nag-Squid Game. Ayun mga akla, nakakaloka. Ang daming ganap dito. Tapos, free for everyone. Walang entrance fee. Unlimited shot, unlimited picture, unlimited kung hanggang saan ka mapapagod. Pero, ang lamig pa rin dito sa Hong Kong. Hindi ka mapapagod. Kasi hindi mainit. Kaya tingnan niyo yung outfit ni Bakla Opak. Lalaban. Sa mga akla, ayan, tapos na tayo dito sa Choi Hong Estate Building. After this is pupunta na tayo ng Victoria Harbor para panoorin ang Dancing Lights Kinemberlu sa Victoria Harbor, Kineme. Charot! Wala ding bayad doon. So, doon tayo sa mga walang bayad para hindi tayo masyadong magastos sa lapsoy na lang sa mga pamapamasay, sa mga jomasay. Ay mga akla, let's go na sa ating next destination. Yun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Avenue of Stars. After nga natin sa Choi Hong na sobrang makulay na district, nandito na nga tayo sa Avenue of Stars para manood ng Dancing Light tonight. So, every 8 p.m. daw yan. So, wag nyo yung mamimiss once na makapunta kayo dito sa Hong Kong. At syempre, nandito nga tayo sa sikat at pinupuntahang Instagrammable places. At syempre, ito nga ang Victoria Harbor, kung saan mamaya makikita nyo magliliwanag yan bakla, nakakaloka, bonggang-bongga yan. Kaya mga akla, ayon, samahan nyo kaming manood ni Chad later ng Dancing Light. Kasi nga, na-epic fail ako nung last 7 years ago nung pumunta ako dito. Nandun kami sa may kabila. Dito pala yung yung show noon. Very wrong. So, this time around, kailangan nating mapanood yan kung worth it ba. For sure worth it naman kasi malamig, sobrang lamig ng klima. Alam mo, parang sinasampal yung mukha ko. And syempre, libre pa din to. Wala siyang bayad. Kaya sulit na sulit to. So yung mga kasamahan nyo na kami sa ating panonood ng Dance Light Show later dito sa Avenue of Stars. At ayun na nga mga akla, nakalibot na nga kami sa Avenue of Stars and then nagpunta rin kami dun sa mga Instagrammable spots. Grabe, ang daming tao no, Chad? Yep, super. O, diba? Sobrang daming tao. Saka, nagalok sila dito ng cruise. So, bubudulin ka muna nila ng 150 Hong Kong dollars, no? Tapos kapag humindi ka, may translator sila, magiging 100. Inantay namin mag 70 Hong Kong dollars, hindi naman pumayag. So, wag na lang, charot. So, meron daw yung libreng drink saka mga chips pero hindi namin pinush. So, babalik na lang kami mamaya para manood ng Dancing Light Show. Kasi sobrang dami kasing tao, saka ang lamig ng panahon. Ang sakit na lang mukha ko. Parang ilang oras pa lang tulog natin, no? 3 hours pa lang. Pero Diyos ko, dahil kakain muna kami, tapos balik kami before mag-8. After namin bumalik dito ng 8
punta na tayo ng Yao Me Tei para pumunta sa mga night market while waiting sa mga bakla ng taon. O, di ba? So, abangan nyo na lang yung dancing light show dito sa Avenue of Stars. Oh, magsalita ka daw. Ayun na nga mga akla, tapos na nga tayo manood ng Symphony Lights dito sa Victoria Harbor. So ayun mga akla, hindi na namin tinapos kasi kung mag-aantay kayo ng 2 hours, 3 hours just to watch the lights, hindi siya worth it. Pero for the experience mga akla, i-recommend ko pa din siya kasi libre naman siya, lalo na sa ganitong bansa na sobrang mahal yung mga tourist spots. Ito okay na to, pampalipas oras lang, saka para ma-experience din yung yung kaya ipakitang dance lights ng Hong Kong. So, eto mga akla, uwi na muna kami ng hotel. Antayin na lang natin yung mga bayot, no? And pahinga muna kasi 3 oras pa lang talaga yung tulog namin. Wala pa kami pahinga, pero antayin na lang natin yung mga akla at salubungin natin sila dito sa Hong Kong. The next day, 12:40 a.m. Nandito na ang mga bakla! Oh, diba? And ang chorizo de Belba. Correct. So ayun mga akla, dahil 12:40 a.m. na, nauwi tayo sa Barbecue. Correct. At syempre nandito si Madam Isa. Hello, hello. Gold prank. Correct. Oy, subscribe niyo si Teacher Isa Isa. Marie. Ang laki ng subscriber. Hindi mo kaya. Guys, mag-subscribe na kayo kasi gusto na namin ma-monetize si Teacher Isa. Correct. Kailangan ano na yan. monetize na siya, mag-unsubscribe na kayo. I skip the video. At syempre si Ashley. O, pa. Na naka scrubs Parang tayong dancer naman dito. Parang hinila lang. At Parang syempre siyang live best. Si Balong. Sinurap ba lang? Alam ba? Ay, hello. Wala, naluto na yun. Ayun lang, hindi. Hello po. Kailangan Welcome si London again. Kailangan. At syempre nag-iisa. Hello, hello sa Wala inyo. ka to. Ikaw ha? Sabi ko hello, hello sa inyo. Hindi mo ako pinansin ha? Hi sa inyo! So, nandito tayo sa sikat na At ang pinipilahang barbecue dito sa Island Grill. Sa Emilio Aguinaldo Ten. Road. So kung saan matitikman nyo ang mga masasarap na barbecue na talaga namang kahit nasa pinilahan namin eh. Yeah, syempre nandiyan si Jessica. Yes, hello mga kashuta Cabral. Dali, ka muna. At syempre nandito si Kevin. Oh. Hello sa inyo. Oh. Ikaw. Thank you po. Hello ka din ha. Wala na masyadong energy mga baklak. Mamaya mag-Disneyland na. Kaya, abangan nyo na mga vlogs namin dito sa Hong Kong. Bye mga akla. Lalaps muna kami.